Buenos dias, maganda. Ay, buenos dias. Buenos tardes na. Tanghali na po. Oo. Magandang tanghali sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng... Friday! Sabi ko na sa iyo eh. Ang daming sumisigaw ng ano. Bakit gano'n? Bakit pag Friday, maligaya tayong lahat? Ano? Mas maligaya ngayon. Nabagat ngayon ay Friday Payday! Ayan, talaga. Palakpakan naman dyan. Palakpakan naman dyan. Palakpakan naman dyan, engineer. Wala mong palakpakan. Ayan. Parang hindi ka sasahod ngayon. Kasi sumahod na ako kahapon. Okay, siyempre, thank God, it's Friday. Araw po ng tradisyonal na Quiapo Day. Samahan po ninyo kami sa patuloy pa rin pag-atid namin sa inyo ng mga pangunahing mga balita. Ayan, pangunahing mga balita. Pasok mo, yan. Ayan, ipapasok ko para hindi nakikita. Yun. Pasok na, okay. Pangunahing mga balita at siyempre ang ating mga report mula pa rin sa mga bumubuo na reportorial team ng DWIZ Radio Tali 23 TV ngayong araw na ito ng Thank God It's Friday, Biyernes, Friday, Payday, at ika-13 na po ng buwan. Naku, Biyernes 13. Hindi, swerte Pero ngayon. wala ho, hindi kami naniniwala Walang dyan. ganan, walang ganan. Hindi kami naniniwala dyan. Ha? Hindi ho kami naniniwala dyan. Wala hong katotohanan yan. At siyempre, at 13 ng buwan ng Marso, ito na po ang ating palatuntunang Senyor Balita! At siyempre, nangunguna po sa ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes Day College Friday. Matapos sertipikahang urgent, ang panukalang magkakaloob ng emergency powers kay Pangulong Marcos, aaprobahan na ng Senado ito sa susunod na linggo. Senyor Balita! Flexible work arrangement sa Malacanang ipinatupad na bilang bahagi ng pagtitipid sa enerhiya. Senyor Balita! At sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis, ayun, yung pondo para po sa fuel subsidy at yung tinatawag nating mga cash assistance sa transport sector, ikinasa na po ng DOTR, ganun din ng DSWD. Senyor Balita! Ala nyo, tapos na ha? Panibagong dagdag singil. Wala! Ito ang ayaw ng senyora ko eh. Ano naman? Wala tayong magagawa eh. Oh. Panibagong pagmamahal. Saan? Yan ang tawag namin dyan, pagmamahal. Yan ang pagmamahal na ayaw ng senyora ko. Pagmamahal sa sigil ng tubig. Nakaumang na sa susunod pa namang buwan. Konting pahinga muna ng konti. Makakahinga pa kayo hanggang katapusan ng Marso dahil sa susunod pa namang buwan. Senyor Balita! Ang bilang po ng mga Pilipinong wala ng Otrabats. Nako! Mga magiging standby na sa looban. Alam mo bang... Tawagin natin yan eh, standby sa looban eh. Pero alam Pag mo, wala ng Otrabats. ano na sila ngayon? Ha? Professional na. Nitong Enero ha, bilang ng mga Pilipino, tumaas daw. Halos 3 milyon. Wow. Ayon sa PSA. Senyor Balita! Ako makapag-gets eh. Bakit? Nung punta ko, wala. Ang daming mag-standby sa loob. Dami. Alam mo ba may lisensya na sila ngayon? Ha? Pwede na raw sila sa PRC. Ano gagawin? Professional na sila. Ano na gagawin? Professional tambay. Sakit ka din yan eh. Pero yun ang ayaw natin, yung walang Otrabats. Kaso, ang problema... Kailangan natin malaman. Anyway, yan po ang ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes. At siyempre, bago po namin ibigay sa inyo ang pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita, siyempre kasama natin ang ating weather reporter. Ayan ha. Yung sinasabi mo naka-display, wala nang i-display. Bakit ba hindi display? Pinalitan na eh. Ano ito? Pinalitan. Ikaw kasi panay ang sabi mo eh. Ano Sabi sinasabi mo ko? kasi puro na lang mukha niya nandun. Ayan na, nawala. Wala ka na makikita mukha niya. Pinalitan na eh. Kahapon, tatawagan nga tatawagan na sana kita kahapon Okay lang. Nakuha ko kagad ang istorya. Kaso, papalitan na. sa ibang opisina naman dahil. Meron may ibang opisina na. Doon ulit maglalagay ng litrato? Hindi naman. Hindi naman. Wala na. Basta ang mahalaga ay
Akala ko nga mawalan ng Ultrabats eh. Yung pala, merong Ultrabats na iba. Ayan. Okay, 7 minutos na. Baka lipas ang alas 12 ng tanghali. Ibibigay na po natin ang trabahong ito sa ating El Bonito! Daryl Justin! Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Ayun, magandang tanghali po sa mga may Otrabats. Ayan na. Ngayon, kasi ang gobyerno walang Otrabats ng Friday dahil nga dun sa 4-day work week. Oo nga. Ang Ngayon na weekend ba? na sila. Pinairan na? Weekend Pinairan ngayon. na? Wala na silang Ultrabats? Nahirapan ka ba pumanik? Hindi nga. Hindi. eh. O, Kaya ibig pala, sabihin- kaya pala ako nagtataka. Ang ganda-ganda. Kasi pag Quiapo Day, alam ayan, natin ayan. traffic Ayan, yan. ayan, Pero ngayon nagulat ako, wala. Walang traffic. Walang ha? traffic, di ba? Oo. Hindi, tsaka hindi lang sa kalsada walang traffic. Saan Pati pa? sa elevator natin. Wala na rin. Wala yung Oo. kapitbahay Dahil natin eh. Wala na yung kapitbahay natin. Dahil ano sila, Sila nga. weekend. Mamaya, di ba kakakain tayo ng tamang-tama? Hindi, Walang unahan. Walang bilihan sa taas. Wala. Sa kanila. Pati rin sila, wala rin. Sa kanila yan. Walang bilihan sa taas. Hanap tayo na ibang bilihan natin. Dito na lang kami sa gilid. Ayan. Ang tawag nila Sa dyan gilid, ayan. Ano tawag dyan? Dyan likod. Sa gilid kami. Ayan, sa likod. Gilid oo. cafeteria. Yan, gilid. Gilid cafeteria. oo. Alam mo yung mga cafeteria, gilid? Yan. ayan. Kasi merong pinausukan. Di ba? May pinausukan. Ito naman, Okay. sa pansiteria, Hindi. paligid. Papasosyalin naman natin. Okay, Naman- ano gusto Hindi. mo ba? Side Doon tayo street. kakain. No. Kakain tayo sa Gillage. Mas maganda na ngayong akin. Side Street Restaurant. Pwede Gandang pakinggan, di ba? Oo. Pero Side Street Restaurant. So pag tinanong ka, saan ka nakatira? Gillage. At least, Okay, sa bagay. Pag Okay, ikaw tuloy na narinig natin. sa Gillage. Tuloy na Anyway, natin. sa lagay po ng presyo ng presyo ng gasolina. Panahon pala, lagay na po ng panahon. Yung bagyo, senyor! Palusaw na. Wala. Palusaw na. Wala. LPA na siya ngayon. Pumasok? Hindi Kala ko- pumasok. Pero from tropical depression, lalo Naging pa humina. LPA na. Nasa labas pa rin siya. Nasa labas. Di talaga papaba. Ayaw niyo Wala, papasukin, ha? wala. Ayaw niyo papasukin, ha? Hinaharangan ng amihan. At yung Oo microphone nga, ko bumababa. Damang-dama ko talaga yung amihan, ano? Ayun. Hanggang kaninang umaga. Aha. Oh. O, di ba? Oo. Malamig. Hanggang sa alas weekend. 10. Ha? Hanggang Alas 10. mga 10. Ng gabi. Hindi, ng Ano yung umaga. umaga? Nakikita mo yung hangin, That's yung, good, that's good. yung ano niya. Mararamdaman niyo pa yung amihan hanggang sa weekend. At mararamdaman ko magsasalita ako habang bumababa yung mikrofon. Mikrofon na ito bumababa. Sa lagi pa nating panahon, ang amihan, senyor, mararamdaman natin sa buong Luzon at Visayas at may ilang bahagi ng Mindanao na may amihan ngayon. Ayan, ha? okay. Caraga, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao, partly cloudy to cloudy skies, may isolated rains at thunderstorms. Pero sa rest of Mindanao, asahan po na maaliwalas pero may tsansa ng ulan at may hinang mga pagkulog at pagkidlat. Dulot po yan ng localized thunderstorms. Wala tayong inaasahang mabubuong bagyo LPA mula Sabado, Linggo, Lunes at Martes. So mag-enjoy po tayo over the next 3 to 4 days sa maganda at maaliwalas na lagay ng panahon. Lalo na sa Metro Manila ngayong weekend, magiging maaliwalas po tayo at mostly sunny weather conditions po tayo sa 21. Yun ang lowest 21 hanggang 32 degrees. Sa Metro Cebu at Metro Davao magkahalintulad po, mainit at malinsangan sa umaga at tanghali pero may mga pag-ulan at may hirang pagkulog at pagkidlat by Saturday and Sunday. Sa Cebu, 25 to 30 degrees habang sa Metro Davao naman 24 to 31 degrees Celsius. Hindi pa rin po tapos sa amihan pero nasa huling surge na po tayo ng Northeast Monsoon kaya habang malamig pa rin ang lagay ng panahon, sulitin na po natin ang malamig na simoy ng hangin. Sa ating, oh yeah kayo sa lamig ng hangin. Sunrise, sunset natin, tumilak pa rin ang manok. Ayan. Hindi pa rin nahanap, alas 6:05 ng umaga at asahan ang paglubog ng araw. Ayun, may kabayo bigla. Mamaya alas 6:06 po yan ng gabi. Sa ngayon, enjoy tayo ng ating Friday payday weekend. At magkita-kita tayo ulit sa Monday. Yan na po muna aking latest weather report. Whether you like it or not. Ako po si El Bonito, Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Senyor Balita!
Maraming salamat, Senyor, ang ating El Bonito, Daryl Justin. Nagatid sa ating pinaka-latest na lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Biyernes. At enter na tayo, arriba na tayo sa mga umaaribang mga balita. Sa mga detalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes, ika-13 ng buwan ng Marso, target ng Senado na maprobahan na sa susunod na linggo ang panukalang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspindihin at bawasan ito ang excise tax dyan po sa langis. At ito'y matapos sertipikang urgent ni Pangulong Marcos ang panukala para po sa mabilis na pagpapatibay ng kanyang hiling na kapangyarihan mula po sa Kongreso, bunsod na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, sa lalong madaling panahon sa susunod na linggo, ipapasa na po nila ang naturang panukala. Samantala, sinabi naman ni Senate Majority Floor Leader Mig Zubiri na dahil sinertipika na ito ng Pangulo, aaprubahan agad ito sa susunod na linggo. Lalo't prioridad ito ng mataas na kapulungan. Kapag naipasa naman sa third reading ang bersyon ng Kamara, may submiti na agad ito sa Senado kung kailan agad ding aaksyonan ng mga kagalang-galang na mga senador. Senyor Balita! Samantala, sinimula na ng Presidential Communications Office ang pagpapatupad ng pansamantalang hybrid work arrangement bilang suporta sa mga energy conservation measures ng pamahalaan. Ito po ay ayon kay PCO Acting Secretary Dave Gomez at alinsunod na rin sa Memorandum Circular number 114 na nag-uutos sa lahat po ng ahensya ng gobyerno na higpitan ang paggamit ng enerhiya. Batay po sa memorandum, lahat ng kawani ng PCO ay magkakaroon ng 4 na araw na on-site at 1 araw na work from home kada linggo. At bukod pa sa flexible work arrangement, itinakda rin ang maigpit na energy conservation measures sa nasabing tanggapan, kabilang ang tipid na paggamit ng ilaw, aircon at iba't ibang devices. Samantala, nilinaw ni Gomez na pansamantala lamang ang hybrid work arrangement at ang mga energy conservation measures at mananatiling epektibo hanggang may bisa ang direktiba ng Pangulo o hanggang ito ay baguhin o alisin ng gobyerno. Senyor Balita! May report tayo mula sa Palasyo ng Malacanang. Publiko, pinayuhan po ng gobyerno na huwag mag-panic buying ng oil products. Alamin natin mag-panic buying oil sa mga oil products natin. Ang detalye mula kay Gilbert Valdez. Gilbert? Pinayuhan ng pamahalaan ng publiko na huwag mag-panic buying ng gasolina sa bagong Pilipinas ngayon. Public briefing, sinabi ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na sapat ang supply ng langis, ngunit maaari lamang maapektuhan ang presyo nito. Anya, kung maraming nag-hoard, maaari itong makapekto sa mga driver, magsasaka at iba pang nangailangan ng petrolyo araw-araw. Ipinabatid naman ng kalihim na may limitasyon ng tangke ng gas stations at maapektuhan ang delivery schedule kung sobra naman ang demand nito. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todalas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert Perdes. Nagatid sa ating orasan, 16 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, maglalaan ang Department of Transportation ng 2.5 billion pesos para po sa fuel subsidy para sa mga transport driver habang patuloy na tumataas ang presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Transport Secretary Giovanni Lopez, ang halaga ng subsidiya ay magiging proportional sa konsumo ng krudo ng bawat uri ng sasakyan, kaya mas malaking tulong ang matatanggap ng mga may mas mataas na gamit ng gasolina tulad ng mga buses.
At batay sa listahan ng ahensya sa klaw ng subsidiya, ang mga transport worker na nasa ilalim ng regulasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. At kabilang ang mga bus operator, driver, traditional at modern jeepney operator, at driver, taxi drivers, Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers, delivery riders at tricycle drivers. Bukod po sa subsidiya, pinag-aaralan din ng DOTR ang muling pagpapatupad ng libreng sakay program upang matulungan ang mga commuter na apektado ng tumataas na pamasahe. Senyor Balita! May report tayong tatanggapin mula kay John Riz Galata. Paggamit ng digital transaction para po sa distribusyon ng cash assistance sa sektor ng pampublikong transportasyon, pinag-aaralan na ng LTFRB. Ang detalye niyan mula sa ating kasamang si John Reyes. John? Pinag-aaralan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang paggamit ng digital transaction para sa distribusyon ng cash assistance sa sektor ng pampublikong transportasyon. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, inibitahan na nila ang mga electronic money issuers sa bansa upang magsilbing payment channel provider para sa pamamahagi ng fuel subsidy na nagkakahalaga ng 5,000 pesos bawat benepisyaryo. Gayunman, sinabi niyang kailangan munang tiyakin ang kakayahan ng mga emis na pangasiwaan ng ganitong uri ng transaksyon. Dahil dito, nagpadala ang LTFRB ng liham sa lahat ng emis na accredited ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang hikayatin silang makilahok sa proseso sa pamamagitan ng pagsusumite ng letter of intent at iba pang dokumentong magpapatunay sa pagiging legitimate o legitimacy at kakayahang magsagawa ng digital payment. Ang mga dokumentong ito kasama ang iba pang maaaring hingin sa mga susunod na hakbang ang magiging batayan ng LTFRB sa pagtukoy kung alin sa mga emis ang may kakayahang maging payment channel provider sa programa. Ayon pa kay Chairman Mendoza, pinili nila ang digital na transaksyon dahil napatunayan na itong epektibo at epesyente sa mga nakaraang pamamahagi ng fuel subsidy. Ako si John Riz Galata, nag-uulat sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, John Reyes. Nagatid sa ating orasan, 19 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Maglalaan naman ang Department of Social Welfare and Development ng 30 bilyong piso para po sa financial assistance ng mga Pilipinong apektado ng patuloy na pagtaas pa rin ng presyo ng langis, kabilang na po ang mga tricycle at jeepney driver. Ayon po kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, magbumula ang pondo sa assistance to individuals in crisis situation o AICS program at magbibigay ng tigli 5,000 cash aid sa bawat benepisyaryo. At nilinaw ni Gatchalian na ang AICS ay may kabuang 60 billion pesos fund sa ilalim ng General Appropriations Act. Subalit base sa utos ng Pangulo, 30 billion pesos muna ang ipamamahagi dahil hindi pa tiyak kung kailan matatapos ang krisis sa presyo ng langis. Anya, ang paunang 5,000 na ayuda ay inilaan upang agad maramdaman ng publiko ang tulong ng pamahalaan habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon. Sisimula ng payout sa Metro Manila sa Martes, Marso 17 at planong palawakin sa iba pang bahagi ng bansa kapag naisagawa na ang unang roll-out. Senyor Balita! Samantala, nakaumang ang panibagong dagdag sigil ng Maynilad at Manila Water sa susunod na buwan. Bunso dito ng inaprobang foreign currency differential adjustments ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office ng dalawang water concessionaires. Gayunman, wala pang inilalabas na computation ang Manila Water at Maynilad sa magiging rate increase. Ito na magiging ikalawang bugso ng dagdag singil na ipatutupad ng mga naturang concessionaire ngayong taon. Senyor Balita! Samantala, nagbabalik ulit si Gilbert Verdes mula po sa Palasyo ng Malacanang. Pamahalaan nagbabala sa publiko laban sa panganib ng pag-iimbak ng gasolina sa containers.
Detalye mula kay Gilbert Perdes. Gilbert? Nagbabala ang pamahalaan sa publiko laban sa paggamit ng mga container para mag-imbak ng gasolina sa bahay. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, ang tanging pinapayagan ay mga container ng gasolina para sa mga mangingisda, ospital at negosyo na talagang nangangailangan nito. Ayon kay Garin, delikado ito at maaaring makapinsala sa pamilya. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing, nanawagan si Garin sa publiko na wag naman mag-hoarding upang mapanatili ang balanse ng supply and demand. Samantala, kahit dinigarin ng bawat Pilipino na manatiling kalmado at sumunod sa mga patakaran. Git niya, nagtutulungan lahat ng ahensya ng gobyerno upang matiyak ang sapat na fuel supply at proteksyon sa posibleng pagtaas ng kuryente. Patron 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todolas DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert. Nagatid sa ating orasan, 23 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala nadagdagan ang bilang ng mga Pilipinong edad 15 pataas na walang trabaho nitong Enero taong kasalukuyan. Batay po sa tala ng Philippine Statistics Authority, 5.3% ang unemployment rate sa bansa, mas mataas kumpara sa 5% noong October 2025 at 4.3% noong Enero ng nakaraang taon. Ang unemployment rate nitong Enero ay katumbas ng 2.96 million unemployed individuals, mas mataas kumpara po sa 2.54 million noong Oktubre ang nakaraang taon at 2.17 million noong January 2025. Naitala naman ang 94.2% employment rate sa unang buwan ng taon, mas bababa sa 95% noong October 2025 at 95.7% noong January 2025. Senyor Balita! Nagbabalik si John Ruiz Calata. Tatlong drug suspect arestado, mahigit 800,000 pisong halaga ng shabu na samsam sa bypass operation. Diyan po sa Paranaque. Detalye mula kay John Ruiz Calata. John? Arestado ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Parañaque City Police Station ang tatlong hinihinalang sangkot sa ilegal na droga at nasamsamang tinatayang 120 grams ng pinaghihinalaang shabu na may tinatayang halagang 816,000 pesos sa isinagawang bypass operation sa Barangay San Dionisio, Parañaque City. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng SDEU sa ilalim ng pangangasiwa ni Nicolas Pinion, Chief of Police ng Parañaque City Police Station. Kabilang sa mga naaresto sina alias Angelo, 23 years old, residente ng Habay, Bacoor, Cavite; alias Ronaldo, 22 taong gulang, residente ng Barangay San Dionisio, Parañaque City; at alias Raymond, 25 anyos, residente rin ng parehong barangay. Nahuli ang mga sospek matapos umanong magbenta ng hinihinalang ilegal na droga sa isang undercover police operative sa isinagawang bypass operation sa Pusur Bayer, kasama ang iba pang operatiba ng SDEU. Kinasamsam mula sa mga sospek ang ilang sachet ng pinaghihinalaang shabu na may kabuuang timbang na 120 grams at may standard drug price na 816,000 pesos. Na-recover din sa operasyon ang isang itim na sling bag, isang mobile phone at marked bypass money na binubuo ng isang tunay na 1,000 peso bill at budal money na ginamit sa operasyon. Mahaharap sila sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ako si John Ruiz Calata, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat dyan, Riz. At magbabalik po kami sa mga karagdagang detalye pa rin ng ating mga balita. Huwag ko kayong aalis. Tuloy-tuloy lang ang inyong panangalian habang patuloy kaming mag-aatid sa inyo ng mga pangunahing mga balita. Babalik kami pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 26 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. That time check was brought. Tuloy-tuloy tayo. Ganap ng alas 12:30, senyora. Ngayong tanghali, habang kayo patuloy pa rin sa inyong panangalian, tuloy-tuloy pa rin ang pag-atid namin sa inyo ng mga pangunahing mga detalye ng ating mga balita at siyempre pa, report mula pa rin sa mga kagapay natin ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at Aliw 23 TV.
At meron muna tayong PCSO Special Report. Sandali lang. Mas malaking jackpot para mas na malaking tulong. PCSO, hinikayat na po ang publiko na tumaya sa loto. Narito po ang report mula kay Angelo Baño. Hinimok ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang publiko na patuloy na tumangkilik sa loto dahil bukod sa tsansang manalo, nakakatulong din ito sa kapwa Pilipino. Ayon sa ahensya, bahagi ng 25 pesos na halaga ng loto ticket ay napupunta sa charity fund na ginagamit para sa medical assistance, hospital support at patient transport vehicles para sa mga nangangailangan. Kahit hindi manalo, nakakatulong pa rin ang mga manlalaro sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa kapwa Pilipino. Yung mga avid lotto players po natin, talagang consistency is the key yung sinasabi nila. Opo. Taya lang po tayo ng taya. Sabi ng try, don't give up. Try, Oo. opo, at panalangin sa Diyos na Opo. manalo tayo. Kasi anyway naman po, kung hindi man tayo manalo, sabi ko nga po sa inyo, hindi man po tayo pala rin, nakakatulong po tayo sa ating kapwa Pilipino. Kasi ang PCSO po, kumukuha ng pondo na para maipangtulong sa ating kapwa, gamit din po yung ating lotto games. So, portion po ng ating mga tinataya sa 25 pesos, napupunta po yung 30% dyan sa charity fund, which is yung po yung sinabi niyo, sir, kanina, yung ating mga charity pa, mga patient transport vehicles, mga medical assistance, hospital assistance po, na dinudulong ating mga kababayan sa PCSO. So, kung hindi mo po kayo pinalad sa loto, swerte po kayo sa mga kababayan natin kasi nakakatulong po ang inyong taya sa atin, mga kababayan. Samantala, inilunsad na ng PCSO ang programang Pinalaking Premyo sa Bagong Presyo kung saan 25 pesos na ang halaga ng lahat ng jackpot-bearing lotto tickets. Ayon sa PCSO, hindi dapat mabahala ang mga manlalaro dahil kasabay ng dagdag presyo ay ang pagtaas din ng minimum jackpot prices ng mga paboritong lotto games. Sa dagdag na 5 piso, mas malaki na ang maaaring mapanalunan ng mga manlalaro. Ito yung tinatawag nating bagong introduction po ng PCSO, yung bagong premyo sa bagong presyo. Ngayon, although po tumaas ng konti, ng bahagya yung ating price na 25 pesos, lahat naman po ng jackpot-bearing games natin umakyat. So, like Lotto 642 po, ang ating jackpot po nito ay 6 million before, ngayon 10 million na po. Sa Mega Lotto 645 po, dating 9 million, ngayon po 15 million na. At yung ating Super Lotto 649, dating 16 million, 5 million na po ngayon. At yung ating Grand Lotto from 30 million, 45 million na. At syempre yung ating Ultra Lotto from 50 million, 75 million pesos na po. At hindi pa po nagtatapos dyan. Kasi although yung jackpot po natin umakyat, no? Umakyat din po yung ating consolation prizes. Ibig sabihin, kung dati po sa Ultra Lotto 658, fix po na 150,000 lang ang makukuha. Nung mga nakakuha ng 5 numero, ngayon po, may pagkakang silang manalo ng milyon. Kasi ang second prize po ng ating Ultra Lotto 658, pag nakakuha po ng 5 numbers, ay 1.5 million pesos. Ibig sabihin po nun kung ilan po ang nanalo, paghahatian nila ito. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Alam niyo ba, ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Kaya sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medical. Dahil po sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Senyor Balita! 35 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, epektibo ngayong araw ang ika-4 na bugso ng malakihang pagtaas o pagmamahal ng presyo ng produktong petrolyo. Ipinatutupad na po ang utay-utay na oil price hike sa harap na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East na nakaka-epekto po sa pandaigdigang supply ng langis. Batay po sa anunsyo ng ilang oil companies, tataas po ang presyo ng gasolina 1 peso kada litro sa diesel.
Gasolina yan, ha? At sa diesel naman ay may dagdag na 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos kada litro. Tana. Samantala sa kada litro naman ng kerosene, senyora, ay posibleng tumaas ng 5 pesos and 50 centavos. Aray ko. At ilan po sa mga kumpanyang nagpatupad ng staggered price hike ay ang Shell, Petron, Total, Chevron, Jetty at Sea Oil bilang tugon sa paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Senyor Balita! 26 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, suportado naman ni dating Energy Secretary at ngayon ay Leyte Governor Jericho Petilla ang mga hakbang ng pamahalaan kabilang ang pag-iwas sa pag-overreact sa kinakaharap na krisis sa langis. At binigyan din ni Governor Petilla ang kahalagahan ng sapat na paghanda tulad ng pagbibigay ng karagdagang kapangyarihan sa Pangulo sakaling lumala pa ang sitwasyon. Kailangan na niya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang emergency powers bilang insurance o para makatiyak na may mahuhugot na solusyon kung sakaling hindi sapat ang kasalukuyang hakbang ng gobyerno sa panahon ng krisis. Kung titingnan mo ang oil deregulation natin, merong mga panahon na ang presidente pwedeng pumasok. Medyo tight lang nga. For example, kapag merong shortage, ang presidente pwede na makialam. Kung merong national emergency, mga disaster, pwedeng pumasok ang presidente. At to some extent, kahit ang pagbebenta ng gasolina ay pwede niyang i-control kung tutusin. At saka meron pang pangatlo, in case of war. Hindi lang nga sinabi kung giyera sa Pilipinas o giyera sa Middle East. But nakalagay dyan po pwede rin. He has power, pero para tanggalin ang excise tax, yun. Wala siyang kapangyarihan dyan. Kailangan dumaan sa Kongreso yan. Siguro kung ako, gusto ko lang ng insurance. Kasi kung itong mga existing powers ko during emergencies hindi enough, then I should be armed, I should be ready. Hindi ako mag-aantay ng 2 linggo pa para ang Kongreso bigyan ako ng powers. Lalo na kasi ang situation natin ngayon is very, very unusual. Samantala, binagi naman ni Petilla ang mga solusyong inilatag niya noong kalihim siyam ng DOE, gaya ng targeted subsidy at pagsasa prioridad sa mga essential sectors para hindi lubhang maapektuhan ang ekonomiya. Ang mahirap kasi dito sa atin, at kapag may crisis, parang gusto ng lahat normal pa rin. So during that time, mataas ang gasolina, pero ang impact hindi masyadong malaki. Bakit? Kasi meron tayong targeted subsidy. Kasi iniisip natin, wala namang permanent na gera. Yan ang nasa isip ko dati. Kasi ano bang kalagayan nun? Ang Libya nag-civil war. Ang Israel merong nagbobombahan doon. Ang China was at its peak at lahat ng gasolinang available kinukuha niya. Kaya nagmahal lahat, no? Nagkulang tayo sa buong mundo. So, anong pagkakaiba ngayon? Bakit wala pa nga 100, umabot na tayo ng 71, 60 plus. Ang diferensya, number one, ang dollar exchange natin dati, 40 plus lang. Tapos pangalawa, wala pa yung train 1. Kasi yung train 1, nadagdagan ng mga halos 10 piso ang excise tax natin. Naging malaging factor yan. Kaya ngayon, umaaray lahat. Sabi ko, wala pang 100, umaaray na lahat. Simply because may mga factors na wala nun pero nandito ngayon. Ang dinig ni dating Energy Secretary at ngayon ay Leyte Governor Jericho Petilla sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! 40 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. May paalala tayo mula po sa PAGCOR. Muling mag-aatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K42M nationwide link bingo event sa March 29. Pangunahan po ito ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin ng mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Puente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong piso jackpot prize ang naghihintay sa ika-10 at huling laro. Habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa naunang 9 na laro.
Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makakatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards. Bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapagatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiast. Para po sa karagdagang detalye, maaari pong tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari nang bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para pa sa ibang updates. Senyor Balita! Meron po report tayo mula kay Jun Samson. Expired visa sa mga foreigners na stranded sa Pilipinas, bunsod ng gyera sa Middle East, kikilalanin na rin. Detalye mula kay Jun Samson. Jun? Senyor, inatasan ni Justice Secretary Frederick Vida ang Bureau of Immigration na pagbigyan ang visa relief sa mga foreign nationals na stranded o apektado ng mass cancellation ng mga papalabas na flights o biyahe ng eroplano bunsod ng tensyon sa Middle East. Nakasaad sa kautusan na ang mga dayuhang nag-expire ang visa nitong February 28 ay papayagan pa rin na manatili sa Pilipinas hanggang sa April 1, 2026 na walang babayarang multa. Sinabi ng DOJ na ito ay pamamaraan ng bansa para mabigyang konting ginhawa o pakikisimpatya sa mga dayuhang narito sa bansa pero naapektuhan ng giyera sa gitnang silangan. Nilinaw din ng DOJ na ito ay inisyatiba at may kukonsiderang pangako ng Pilipinas sa sangkatauhan kaugnay sa nagaganap na global crisis. Patrol 24, June Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jun. Nagatid sa ating orasan 43 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Balikan natin si Gilbert Perdes sa Palasyo ng Malacanang. Oil executives pinatawag ng Malacanang upang tiyakin na tuloy-tuloy ang supply ng mga produktong petrolyo. Detalye mula kay Gilbert Perdes. Gilbert? Ipinatawag ng Malacanang ang mga oil executives upang tiyakin na tuloy-tuloy ang supply ng mga produktong petrolyo habang pinoprotektahan ng mga mamimili laban sa profiteering. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, pinangunahan niya ang pagpupulong kasama sa Department of Energy Secretary Sharon Garin kung saan pangunahing tinalakay ang usapin kung paano mapapatatag o mapanatiling matatag ang supply at presyo sa kabila ng volatility sa merkado. Binanggit ni Recto ang iba pang hakbang ng gobyerno kabilang na ang energy conservation drive at pagbibigay ng lifeline subsidies sa mga transport groups. Subalit ang pinakabagong hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maiwasan o maibsan ang epekto ng oil price shocks ay ang pag-certify bilang urgent priority measure ng panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na isuspend o bawasan ang excise tax sa petroleum products sa panahon ng economic emergency. Sinabi ni Recto ng pangunahing issue na kailangang tugunan ay ang mga posibleng supply o problema sa supply chain. Gayunman, tiniyakan niya ng mga kumpanya ng langis na kaya nilang pamahalaan ang anumang operational challenges sa pagdadala ng produkto sa bansa. Nadagpan niya kung patuloy na maapektuhan ang supply dahil sa digmaan sa ibang bansa. May mga alternatibong hakbang na inihanda sang-ayon na rin sa direktiba ni Pangulong Marcos. Sa kanyang panig, binigyan din naman ni Garin na dapat tiyakin ng mga kumpanya ng langis na tama ang pagkaka-adjust ng presyo sa gas stations ayon sa totoong kondisyon ng merkado. Anya anumang premature, sobra o hindi makatwirang pagtaas ng presyo ay hindi papayagan at papanagutin ng gobyerno ang mga may sala. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert Perdes. At nagatid sa ating orasan at para po tayo bumalik mamaya para bigyan natin muna ang ilang mahalagang paalala. Oras natin, 45 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Senyor
morning sun. I feel you touch. Songs and poetry with the seniors. Senior Moments. Sundays, 12:30 p.m. sa DWIZ. DWIZ News FM Regional and Aliw Channel 23. Nasa dugo na ng Pilipino ang tumulong sa kapwa Pilipino. Hatid ng DWIZ ang programang hangad ay maging tulay ng tamang pagtulong. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ. Kasama ang taong nasa dugo na ang pagtulong sa kapwa Pilipino. Si Ms. Tony Rose Gaida, kasama ang mga taong may puso sa pagtulong. Mga non-government organizations, mga samahang matagal nang tumutulong sa mga kababayan natin, mga government agencies at marami pang iba. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ at ang bagong reyna ng public service, si Ms. Tony Rose Gaida. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon sa DWIZ News Nationwide. Tulay Pilipino, dahil walang tutulong sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Karaniwan kapag nainit na ang pagkain sa microwave oven, kakainin mo muna ito hanggang sa makakalimutan mo na itong linisin. Kaya narito ang basic na paraan para malinis ito kapag ito ay iyon na ulit gagamitin. Una, gumawa ng mixture ng tubig, baking soda at dishwashing liquid. Ikalawa, ilagay ang mixture sa isang microwavable container at i-microwave ito ng 3 hanggang 5 minuto. Ikatlo, punasan ang paligid ng microwave ng malinis at tuyong basahan after nitong ma-steam. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna, at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ, Sabado, 3 p.m.
31 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Habang patuloy pa rin ang inyong pananghalian, tuloy-tuloy pa rin ang pag-atid namin sa inyo ng mga report at mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes. Thank God it's Friday. Wala na akong pasok muna ha. Dahil pinatutupad po yung 4 days working. Ayan, apat na araw lang ang pasok. Okay. At tuloy-tuloy na po tayo at tingnan natin muna ang report ni Jelly Mendez sa kamera. Magpapalawig ng sakop at magtataas ng halaga ng fuel assistance para po sa mga mangingisda. Ayun, ipinanawagan na po sa kamera. Detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly. Hinimok ni Puwersa ng Pilipinong Pandagat o PPP Party List Representative Harold Duterte ang pamahalaan na palawigin ang sakop at taasan ang halaga ng fuel assistance para sa mga mangingisda. Ito'y para mas marami pang makinabang mula sa plano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o ng BIFAR na magbigay ng 3,000 pisong one-time fuel subsidy sa 15,000 mangingisda. Para sa kongresista, bagamat welcome ang naturang hakbang, ay nagdudulot umano ito ng labis na pagkabahala sa saklaw at kasapatan nito. Batay sa datos ng gobyerno, nasa 2.7 milyon na mga arestrado na mga mangingisda sa bansa. Binigyan diin ni Representative Duterte na kung 15,000 mangingisda lamang ang mabibigyan ng subsidiya, wala pa itong 1% ng naturang sektor na hirap na ngayon dahil sa tumataas na presyo ng langis at bumababang huli ng mga isda. Nabatid na ang langis ay may tuturing na pinakamalaking operational expenses para sa mga small-scale fishermen. Kaya kapag nagmamahal ang presyuhan, ay apektado ang kanilang pangingisda at hanap buhay. Nanawagan si Duterte sa mga kinaukulang ahensya na suriin o pag-aralan ang programa para makapaghanap pa ng mas maraming paraan sa pagpapataas ng pondo at mapalawak din ang listahan ng mga benepisyaryo. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly Mendez, direktamente mula pa rin po dyan sa Kamara. Ito lang po tayong public announcement. Bigyan lang po natin itong mahalagang public announcement. Mahigit na 9 milyong Jehovah's Witnesses o saksi ni Jehovah sa buong mundo ang magsasagawa po o ang kasalukuyan pong nagsasagawa ng kampanya para po imbitahan ang publiko sa 2 okasyon na layunin na matulungan ang mga tao na malaman ang pangako ng Biblia. Sa gabi ng Abril 2 ng kasalukuyang taon ay gaganapin ang taunang pag-aalaala sa hapunan ng Panginoon na nagtatampok ng isang pahayag kaugnay sa mga turo ni Jesus hinggil sa kinabukasan ng mga tao. Ayon kay Normito Zapata Jr., tagapagsalita po ng mga Jehovah's Witnesses sa Metro Manila, ipapaliwanag sa okasyon kung paanong ang buhay at mga turo ni Jesus ay nagbibigay ng pag-asa sa atin sa halip na pangamba at pag-aalala na iniisip ngayon ng mga tao. Samantala, sa buwang ito ng Marso, isang espesyal na pahayag din ang mapapakinggan na meron temang Paraisong Lupa, sino ang magbabalik. Para po sa higit na impormasyon, maaaring tingnan ang official website ng mga Jehovah's Witnesses o Saksi ni Jehovah sa www.jw.org/TL. Pindutin ang option na tungkol sa amin at memorial. 55 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Nagbabalik si John Samson. Mga peking LTO documents, plaka at lisensya nasa kote sa Maynila, 5 arestado sa entrapment. John? Senyor, arestado ang 5 tao sa entrapment operation ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa CM Recto Avenue sa Maynila kaugnay sa paggawa at pagbebenta ng mga peking dokumento ng Land Transportation Office. Pinangunahan ni Lieutenant Colonel Dominic Poblete ng CIDG Anti-Organized Crime Unit ang operasyon matapos nakatanggap ng intelligence report hinggil sa illegal na paggawa at bentahan ng peking plaka at driver's license. Sa koordinasyon ng LTO Law Enforcement Service na tiyempohan sa aktong gumagawa at nagbebenta ng peking motor vehicle plates at mga peking LTO documents sa mga suspect. Na-recover sa operasyon ang ilang peking plaka, mga peking driver's license, peking official receipts at marked money na ginamit sa entrapment.
ang arestadong mga suspect ay sasampahan ng mga kasong paglabag sa Republic Act 4136 o yung Land Transportation and Traffic Code, Republic Act 11235 o yung Motorcycle Crime Prevention Act at iba pang probisyon ng Revised Penal Code. Katuwang sa operasyon ang grupo ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II. Patrol 24, June Samson, bilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jun Samson. Samantala, balikan natin ang palasyo ng Malacanang. Pamahalaan na babahala sa babala ng Iran na posibleng pumalo sa $200 per barrel ang presyo daw po ng crudo. Ang detalye niyan mula kay Gilbert Verdes. Gilbert? Nababahala ang pamahalaan sa babala ng Iran na maaaring umabot sa $200 per barrel ang kada presyo ng langis sa bagong Pilipinas ngayon. Public briefing, sinabi ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na check down na magdudulot ito ng pagtaas sa presyo ng langis sa Pilipinas. Kaya paalala ni Garin, mahalaga na maging energy efficient ang mga Pilipino at bawasan ang sobrang paggamit ng fuel. Iminungkahi rin ng opisyal ang ilang simpleng hakbang para makatipid sa kuryente at petrolyo tulad na lamang ng pag-unplug ng mga appliances at mas maingat na paggamit ng sakyan upang makatipid sa gasolina. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert. Samantala, tingnan natin ang report ni John Reyes Calata. Pet Summit Philippines 2026 nagsisimula na. Tingnan natin ang detalye mula kay John Reyes. John? Nagsimula na ang Pet Summit Philippines 2026 na gaganapin o ginaganap ngayong araw, Marso 13 hanggang sa linggo, Marso 15. Ginaganap po ito dito sa Ayala Malls, Manila Bay. Kasabay nito, handa na rin ang tinatayang 115 booths kung saan maaaring bumili ang mga pet owners ng kanilang discounted at free items at treats para sa kanilang pets. Ayon sa mga organizer ng event, posibleng umabot sa 10,000 ang bilang ng pet owners at pets na makikilahok sa PSP 2026. Layunin ng nasabing event na matulungan ang mga animal welfare organizations. Ako si John Reyes Galata, nag-uulat sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Salamat, John Reyes. Samantala, bago tayo tuluyang magpaalam, mensahe tayo mula kay Boss Edgar Camangon. Health does not always come from medicine. Most of the time, it comes from peace of mind. Peace in the heart. Peace of soul. It comes from laughter and love. Think good. Thank God. Thank God. Dabayanan po, susunod na ang Tulay Pilipino. Kasama po si Tony Rose, Gaida at Angelo Baño. At minsan pa si Senyor Pacheco nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta Lunes!